Apan eh. 'Di ba? Siyempre, mga kababayan, nanalo na po ang magtiyahin. Ganun din si Congressman Sandro Marcos. Ay natanong sila ng media. Kasi alam naman natin na not in good terms din itong si PBBM at ang kanyang kapatid na si Amy. Alam naman natin ko dakilang kontrabida tong si Amy. At mga kababayan, tingnan po natin yung sinabi dito nung magpipinsan, nung magkakamag-anak. Ano ba ang kanilang sagot? Kung meron daw ba silang ginagawa, mga kababayan, para pag-ayusin ang magkapatid na Marcos? Is that? Trying. How exactly do you try? Well, I think it's first of all, I talk to Matt every day. Obviously, we work together. But I think a question like that is better suited for them and not for us. Sa kanila na yun. That's above our pay grade. We make sure that things here, local level, are running as smoothly as possible. And I don't think it would be an arrogant thing to say that I think we've done an okay job in making sure that everything here is okay. We finally have Lawag City back, so we hope that we can achieve on all the promises that we've made and make up for all the lost years that the city has had in terms of it being a laggard really in the development within the first district. So hopefully we can get those plans in place. But like I said, the priority now is just a few days rest. So to answer your question, ask them, not us. But is it safe to say na okay po yung relationship nyo despite I talk to Matt every day, not just about politics. Aha. Yes, I'm close to all my cousins. I always will be. Baka kayo kasi yung susi. Maybe, but Maybe. it doesn't feel like it. No. Like I said, I think, si Matt kasi gives a lot more away than I do. He's the more emotional one of the both of us. But like I said, I think that's a better question that's suited for them and not us. Okay. Last na lang for me. Again, above our pay grade na yan. Yeah. Last. Grabe no, mga kababayan, nakakatuwa tong mga anak ng mga Marcoses. Kasi makikita mo sa kanila na sila yung mga ideal na pamilya, no? Mga kababayan, or yung ideal na mga magpipinsan, no? Mabuti na lang isa rin ako sa mga ganito, kahit papaano meron akong mga mababait na pininsan. Nagkita-kita kami nung kami ay nagbakasyon, 2 weeks kami sa probinsya. Ay talaga nagsama-sama, no? Walang alitan, hindi pinag-uusapan ang past kasi yung mga tsahin namin ay merong mga nakaraan, pati ang ang tatay ko, 'di ba? Pero pinagtagpo-tagpo ko yung mga yon, pinagsama-sama ko, walang talagang lang, yung natural way na let's forget the past. Itong mga to makikita mo na wag na natin pag-usapan yun, sabi. Wag na natin pag-usapan kung ano man ang meron sila. Sa kanila na yun. Di ba? Sa kanila na yun. Oh, tapos sabi ni Matthew, mga kababayan, we're trying. Is that? Trying. How exactly do you try? Well, Di ba? Sabi niya, we're trying. Sinubukan nyo ba na pag-ayusin yung magkapatid? We're trying. Nagtawanan na lang sila. Siguro, mga ka-GP Natics, kaya nagtatawanan sila ng ganun. Sabi siguro, nung magpipinsan na to, hayaan mo sila. Ganyan lang yan, pero magkapatid pa rin yan. Pero ako sa totoo lang, masama ang loob ko kay Amy. Di ba? Masama din ang loob natin doon sa mga... Marami pa ring mga loyalista, marami pa ring mga bumoto kay Amy despite the fact na nakita natin kung paano niya po, 'di ba, magpakasaki o sabihin natin kung paano niya saktan yung kanyang kapatid na mas kumakampi siya dun sa mga Duterte. Pero again, that is their case. Hindi po case 'yan na magpipinsan. Sila ay may mabuting ugnayan, 'di ba? Kahit na sabihin natin na bayaan nyo yung mga magulang, kumbaga, bayaan mo sila, basta tayo, okay tayo. Kita mo naman, paano natin masasabi na okay
si Matthew Manotoc is siya yung ano, no? Siya yung parang outgoing governor ng Ilocos. Tapos yung tita niya naman, mga kababayan, dahil outgoing na nga si Matthew, siya naman ay tumakbo bilang vice governor. Tapos yung tita niya ang tumakbo ng governor, so nagpalitan lang sila. So kung makikita natin, may maganda na samahan ang mga ito. Mga kababayan, parang wala silang hindi nila alintana kung yung kapatid nila, si PBBM, 'di ba, yung tatay nila, nanay nila, merong alitan. Sabi nila, sa inyo na yon. Basta kami, wala kaming pakialam sa inyo. Siguro, mapapride. 'Di ba? Ma-pride talaga, lalo na si Amy, makikita mo. Si PBBM, okay, mabait. 'Di ba? Hindi nga yan nagsasalita laban dun sa mga Duterte. Pero si Amy kabaliktaran ni PBBM, mga kababayan. Pero ang sagot lang nila, we're trying. Oo nga, bakit umiiyak pa dito? Ba't umiiyak pa yung mga DDS? Panalo na kayo, sabi nyo, di ba? Bakit kayo umiiyak? Sabi ni Ayo, panis na panis talaga mga Dutae kay Sandro. Bata pa lang, professional na magsalita, malayong malayo sa mga Dutaeng, puros abnormal. Ang kaibahan pa nila, the Duterte, mga kababayan, the Duterte siblings, kahit yung tatay, habang sila po ay nagsasalita, puro pasigaw, puro galit, 'di ba? Hindi mo man lang makitang ngumiti. Parang pinaglihi sa galit eh. Samantalang ang pamilya Marcos, makikita mo sa kanila that they are very charming, 'di ba? Tapos ito talaga pag nakita mo mga kababayan, hindi ka mahihiya. Talagang sabihin natin dahil hindi kayo magkakilala, pero hindi kayo may intimidate sa kanila dahil hindi sila magpapakita ng kagaspangan ng ugali gaya ng mga Duterte. 'Di ba? Na kapag hindi nakuha ang gusto, pag nilibugan, mananakit, mananapak. Babae lang naman ang kailangan. Di sagutin mo yung sarili mo, Mikoy Romero. Ikaw nagtatanong, kaya mo naman sagutin, papahirapan mo pa ako. Yun ang gusto ng Davao eh. 'Di ba? Malay ko kung merong dayaan, hindi ko na sinasabi, baka mamaya, wala naman akong ebidensya. Magngaw-ngaw ako dito, dinaya. Hindi ko naman sasabihin yun. Di umiyak lang kayo, tears of joy, iyak lang kayo, hanggat gusto nyo. Hanggang ganyan lang naman kayo eh. Pero ang totoo, ang tatay nyo nakakulong pa rin. Diba? Walang mangyayari doon, hindi makakalaya yung tatay ninyo. Kaya umiyak kayo ng umiyak. Ipunin nyo sa baso, tingnan ninyo kung mapuno nyo yung baso. Diba? Tears of joy pala eh. Pero hindi niyan maitatama at hindi rin yan magiging dahilan para yung tatay nyo ay makalaya. Diba? Simple lang naman gagawin niya dyan eh. Kung hindi siya magre-resign, kung hindi niya ibibigay yung position kay Baste, di dakila siyang inutil doon sa ibang bansa. 'Di ba? Mayor ng 3 taon sa dahig, nakakulong. Syempre hindi niya magagampanan yung kanyang gawain eh. Anong gagawin niya doon? Syempre, dahil sabi ng konstitusyon, in an event, mga kababayan, na ang posisyon ng isang tao ay hindi niya na magagampanan, ito ay gagampanan ng next highest leader sa kanya. Yun lang yun. Ingay mo, Mikoy. Inggit lang kayo dito. Kita nyo sila. Biruin nyo, mga kababayan, masayang masaya pa rin. Pero kayo nanalo, pero parang mas masaya pa yung mga Marcos sa inyo. Eto naman, pag-usapan natin